10 taon akong nagpuyat para lang tapusin ang isang cultivation game, tapos biglang nag-announce na magsasara na sila. Sa laro, ako ang top 1 sa buong server. Umabot na sa 1 bilyong taon ng cultivation ko bilang isang Supreme Emperor. Ako ang pinakamalakas na walang makakatalo. Akala ko, ang 10 taon kong pagkahumaling dito ay magiging isang alaala na lang. Hindi ko inaasahan na sa mismong araw ng pagsasara nito, magkakatotoo ang laro sa totoong buhay. Lahat ng mga manlalaro ay makukuha sa totoong buhay ang mga malalakas nilang kapangyarihan. At bilang top 1 player sa laro, direkta kong nakuha ang kapangyarihan ng isang Supreme Emperor, dahilan para maging pinakamalakas na tao ako sa buong mundo. Sa mga oras na ito, nakatitig lang ako sa huling pop-up window ng laro, at nakakaramdam ng kaunting lungkot. Mahal naming manlalaro, magsasara na ang larong ito makalipas ang 10 minuto. Mangyaring sulitin yun na ang huling mga sandali. 10 taon ng kabataan ko yun ah. Mawawala na lang ba talaga ng ganon-ganon ang larong to? Hayaan na nga, habang may 10 minuto pa, magpapalam na muna ako ng maayos sa inyo. Pag-isip ko niyan, binuksan ko ang friend list ko sa laro. Tiningnan ko ang mga profile picture na puro kulay abo na. Wala ni isa ang online. Ang pinakahuling nag-login pa, ay 5 taon pa ang nakakalipas. Yun ay ang in-game wife kong si Water Fairy. Hindi ko tuloy alam kung kamusta na kaya siya sa totoong buhay ngayon. Paalam na, Water Fairy ko. Nag-type pa rin ako ng message at sinend sa kanya. Kahit alam ko namang imposibleng mabasa pa niya to. Gusto ko lang kasing tapusin ng maayos ang alaalang to. Tahimik ko na lang pinagmasdan ng walang taong mundo ng laro. Bigla na lang akong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Ganon na lang nagtapos at tuluyang nagsara ang larong sinamahan ako sa loob ng 10 taon. Sa totoo lang, sobrang hirap nitong pakawalan para sa akin. Paano ba naman, nilaro ko to mula grade 7 hanggang 4th year college. Buong kabataan ko na to eh. Mula sa pagiging noob ko noon, hanggang sa maging top 1 ako sa buong server ngayon. Hindi ko inakalang kailangan ko ring magpaalam sa lahat ng ito. Mabilis na lumipas ang oras. Maya-maya pa'y huling 1 minuto na lang bago ito mag-shutdown. Binuksan ko ang world channel at tinitigan ng walang laman na chatbox. Tahimik akong nag-type ng huling mensahe. Paalam na, cultivation life ko. Ikaw na siguro ang pinakamagandang larong na laro ko sa buong buhay ko. Hanggang sa muli nating pagkikita kung itutulot ng tadhana. Anak, hindi ka pa ba kakain? Biglang sabi ng roommate kong si Luotao. Pumasok siya mula sa pinto, yakap ang bola ng basketball at basang-basa ng pawis. Aba, dahil inaya na ako ng anak ko. Siyempre sasama ako no. Pinatay ko ang screen ng phone ko at sumunod na kay Luotao palabas ng dorm. Pero hindi ko napansin ng mga oras na yun, na may lumabas na namang panibagong notification sa screen ng phone ko. Matagumpay nang naisara ang laro. Pagkalipas ng kalahating oras, magkakatotoo sa totoong buhay ang mga nilalaman nito. Pagkatapos naming kumain at mabusog, nagtatawanan kaming bumalik ni Luotao sa dorm. Pero kakapahinga ko pa lang sa kama, biglang kumidlat at kumulog ng malakas kasabay ng pagdilim ng kalangitan. Pucha, end of the world na ba? Gulat na nakatitig sa labas ng bintana si Luotao. Dali-dali rin akong tumakbo sa balkonahe. Nakita ko ang maitim na ulap na bumabalot sa buong syudad na may kasamang malalakas na kidlat at kulog. Mukha talaga itong katapusan na ng mundo. Sa kaba ko, ang una ko na lang naisip ay mabilisang kunin ang mga sinampay sa balkonahe, bago ako chill na humiga ulit sa kama. Mag-iisang game sana muna ako ng Mobile Legends. Pero ng mga oras na yon, isang misteryosong boses ang biglang umalingaw sa isip ko. Countdown ng Waksha game na Cultivation Life, 60 segundo. Sisimula na ang real life manifestation. Sa sobrang gulat ay biglang napabangon mula sa kama si Luotao. Natatakot siyang lamingga-lingga sa paligid. Pre, narinig mo rin ba yon? Gulat na gulat ko ring tiningnan si Luotao. Mukhang hindi lang pala ako ang nakarinig ng boses na yon. Oo, narinig ko rin. Sabi magkakatotoo raw sa totoong buhay ang laro. Cultivation Life raw. Ano bang klaseng laro yon, pre? Halatang nalilito at walang kaide-ideya si Luotao. Pero laking gulat ko, kaya dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at mabilis na nag-swipe sa screen. Nahanap ko ang pamilyar na icon ng laro, pero kahit anong panggigigil kong pindutin ito, wala pa rin itong reaksyon. Ito kaya na ang larong nilalaro ko ng 10 taon ay magkakatotoo na. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ibig ba nitong sabihin, dadalhin sa totoong buhay ang lahat ng nasa laro? Habang nag-iisip ako ng kung ano-ano, muling umalingaw ang boses na iyon sa isipan ng bawat isa. Tapos na ang countdown, opisyal nang magsisimula ang pagdating nito sa totoong mundo. Unang bahagi ng pagbabago, antas ng kapangyarihan. Pagkatapos magsalita ng boses na iyon, bigla na lang nagdilim at nagbago ang kalangitan. Sangkatutak na maningning at gintong sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit, sobrang dami kaya hindi mo na malaman kung sino ang mga nataman nito. Para bang umuulan ng ginto sa buong mundo. At sa isang iglap, nabalot ang buong katawan ko ng isang napakalaki at gintong sinag ng liwanag. Sunod nito, nakaramdam ako ng isang napakatindi at umaapaw na enerhiya na baliw na umaagos sa bawat ugat at buto ko. Sa isang iglap, napuno ng sumasabog na lakas ang katawan ko. May abiso, matagumpay nang naipasa ang kapangyarihan ng Supreme Emperor. Pakiusap, maging maingat sa paggamit ng iyong lakas. Kasabay nito, parang baha na bumuhos ang napakaraming alaala sa isipan ko.
Mga alaala yon ng pag-alis sa pagiging ordinaryong tao para maging isang immortal, at ang pagtuklas sa tunay na landas. Isa ka lang ordinaryong tao noon, pero dahil sa walang sawa mong pagsisikap, napatunayan mo rin sa wakas ang iyong sarili at naging isang Supreme Emperor. Ang antas ng kapangyarihan mo ay nasa tuktok ng buong mundo, at walang sino man ang makakapantay sa lakas mo. Malinaw na bumabalik sa isip ko ngayon ang bawat tagpo sa loob ng laro. Mula sa una kong paghihirap na patayin ng isang boss noong nasa body tempering stage pa lang ako, hanggang sa makaligtas ako sa pagsubok ng kidlat at muling isilang. Ang matagumpay kong pagpasok sa foundation stage, hanggang sa sobrang saya ng una kong maging asawa si Fairy Piao Miao sa loob ng laro. Tapos, ang tuloy-tuloy kong pag-angat para talunin ang mga mas malalakas sa akin. Hanggang sa madurage ko ang lahat ng mga boss. Ang 1 bilyong taong karanasan ng karakter ko sa laro, ay sabay-sabay na pumasok sa utak ko. Pakiramdam ko tuloy, totoong nabuhay ako ng 1 bilyong taon. Sa isang kisap mata, nakontrol ko ng buo ang puwersang ito, at naintindihan ko rin kung gaano nakakatakot ang lakas na meron ako ngayon. Walang halong biro, kung gugustuhin ko man. Sa isang pag-iisip ko lang, kaya kong tupukin at gawing abo ang mundong tinatapakan natin. At sa mismong oras din na ito, nagsimula nang lumitaw ang iba't ibang uri ng mga cultivator sa buong bansa. Samantala, sa isang mahigpit na kulungan sa syudad ng Longdo, isang presong hinatulan ng kamatayan, na nakakadena ang mga kamay at paa. Datang nakatulala at naghihintay na lang sa kanyang katapusan. Siya ay si Wang Guozheng, isang mamamatay tao na may mabigat na kasalanan, at buong 10 taon na nagtago kung saan-saan. Ilang araw pa lang siyang nahuhuli dahil sa wakas, hindi na rin siya nakatakas sa batas. Pero sakto sa sandaling iyon, isang nakakabulag na gintong liwanag ang bumagsak mula sa langit. Agad nitong binalot ang buong katawan niya. At sa isang iglap, isang sumasabog na lakas ang damaloy sa bawat ugat at buto niya. Napakaraming hindi pamilyar na alaala ang biglang pumasok sa utak niya. Nagulat pa noong una si Wang Guozheng, pero maya-maya lang, mababakas na sa mukha niya ang matinding tuwa. Sino ba namang mag-aakala na yung larong nilaro ko lang pampalipas oras nung nagtatago ako ay magkakatotoo pala sa totoong buhay? Ha, nasa quasi saint level pala ang antas ko. Wala nang makakatalo sa akin ngayon. Ako na ang pinakamalakas. Sa sumunod na segundo, bigla siyang pumiglas, at ang mga pulsas at kadena niya sa katawan ay agad na nadurage. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, isang suntok lang at napabagsak niya ang makapal na pader ng kulungan. Tapos, mayabang siyang naglakad palabas. Xiaoyao Tianzhen, ang lakas ng loob mong sirain ang kapangyarihan ko. Sumpa ko, hahanapin talaga kita. Iyon pala, mula sa mga alaalang pumasok sa utak niya. Nalaman niya na noong panahong hindi siya naka-online, may isang baliw na nagngangalang Xiaoyao Tianzhen. Na walang tigil na hinahamon siya, kaya bumulusok pababa ang kanyang cultivation. Sa huli ay nalaglag pa siya sa leaderboards, kaya siya bumagsak sa kasalukuyang quasi-saint realm niya ngayon. Kung hindi lang dahil sa buwisit na Xiaoyao Tianzhen na yun, sana ay nasa Saint King realm siya. Ang lakas sana niya ay mas matindi ng ilang ulit kaysa ngayon. Huwag kang gagalaw, bumalik ka doon. Nakita ng ilang bantay sa selda si Wang Guozheng na tumatakbo palabas. Namutla sila sa takot, umungal sa galit si Wang Guozheng. Isang nakakakilabot na aura ang biglang sumabog. Tumilapon agad ang mga bantay dahil sa tindi ng puwersa. Bumagsak sila ng malakas sa pader at agad na nawalan ng malay. Pagkatapos ay biglang tumalon si Wang Guozheng at diretsong binasag ang kisame. Ganun na lang siyang naglaho mula sa kulungan. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Grabe, tingnan mo to bilis. Biglang sumigaw si Luo Tao habang nakaturo sa sarili niyang kamay. Sinundan ko ang tingin niya. Nakita ko si Luo Tao na nakahawak sa isang 20 kilong dumbbell. Isang kamay lang, at parang biskwit na dinurog niya ito hanggang sa maging pulbos. Anak nang, ganito na ba ako kalakas kahit nasa body refining stage pa lang? E di yung mga halimaw sa Foundation Establishment at Golden Core, mukhang kaya ng gibay ng mundo. Natawa ko ng palihim sa inosenteng sinabi ni Luo Tao. Ang body refining stage ay pinakamababang level pa lang. Sa madaling salita, ito lang yung pintuan papasok sa pagkukultivate. Halos lahat ng naglaro ng game na yun ay nandito sa stage na ito. Kapag umabot ka na sa Foundation Establishment, doon ka lang talaga magbabagong anyo. Sabi nga nila, kapag wala ka pa sa Golden Core, isa ka lang langgam. Biglang may narinig kaming malakas na kalabog mula sa kabilang kwarto. Nagkatinginan kami ni Luo Tao at nagmamadaling lumabas para tingnan kung anong nangyari. Grabe, isang suntok lang, butas na yung pader. Ito ba yung lakas ng mga nasa Foundation Establishment? Ang lupit naman, bakit ba kasi hindi ko nilaro yung game na yun noon? Gusto ko rin mag-cultivate, gusto ko rin lumakas. Sobrang astig, basta ako, alam kong hinding-hindi ko. Kayang batasin yung pader ng isang suntok lang. Bakas ang labis na inggit sa boses ni Luo Tao. Tahimik ko lang na pinanood ang nangyayari, pero hindi ko mapigil ang mag-alala. Yung halos lahat ay may taglay na superhuman powers, mukhang magugulo talaga ang buong mundo. Sakto namang tumunog ang mga speaker sa buong school. Ako ang principal ninyo na si Li Chun. Hinihiling ko sa lahat ng mga estudyante at guro na pumunta agad sa field ngayon din. Inuulit ko, pumunta agad ang lahat sa field ngayon din. Tara, tingnan din natin kung anong nangyayari. Tinapak ko ang balikat ni Luo Tao. Sa sitwasyon natin ngayon, mas mabuting. Tingnan muna natin kung anong gagawin ng school. Pagdating naming dalawa sa field, punong-puno na ito ng mga tao.
Nakatayo ang principal at ilang mga vice principal sa ibabaw ng entablado. Bakas ang pag-aalala sa mukha nila habang hinihintay na makumpleto ang lahat. Nang wala nang mapaglagyan ng mga tao sa field, tsaka palang kinuha ng principal ang mikropono. Mga estudyante, alam kong narinig ninyong lahat ang misteryosong boses na yun kanina. At nakakasiguro akong may iba sa inyo, na nakakuha na ng pambihirang lakas. Pero nakikiusap ako sa inyo. Huwag na huwag ninyong aabusuhin ang nakakatakot na kapangyarihang yan. Hinihiling ko rin sa lahat na maging tapat sa pagre-report ng nakuha ninyong cultivation realm. Kailangan itong i-record agad ng eskwelahan. Samantala, sa isang lihim na base sa Dragon Capital, isang matikas na matanda ang dahan-dahang pumasok sa conference room. At lahat ng mga nakaupo sa loob, babae man o lalaki, bata o matanda, ay automatikong napatayo. Elderly, sabay-sabay silang sumaludo at bumati. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Lilong. Sino sa inyo rito ang cultivator? Matalim na tinapunan ng tingin ni Lilong ang buong kwarto, at seryosong nagtanong. Nagkatinginan na lang ang lahat sa isa't isa. Sa huli, 2 tao lang ang tahimik na nagtaas ng kamay. Isang pares ng batang lalaki at babae. Nang makita nilang nagtaas ng kamay ang dalawang ito, bakas ang matinding gulat sa mukha ng mga nandoroon. Hindi nila inasahan na mayroon talagang mga cultivator sa grupo nila. Akala kasi nila, puro mga galing sa militar ang mga nandito. Kaya't wala silang sapat na oras para maglaro ng kung ano-anong video games. Pero ang dalawang nagtaas ng kamay na ito, ay mismong mga batang opisyal na umangat dahil sa sariling galing. Anong level o realm nyo na ba? Pwede nyo bang ipaliwanag ng detalyado? Biglang naging sobrang seryoso ang tono ng boses ni Lilong. Nasa foundation establishment stage po ako. Mga 9 na taon na ang nakalipas ng malero ko ng aksidente yung game. Kaya naglaro lang ako ng ilang araw noon. Ako naman po ay nasa Golden Core. Naglaro ako ng patigil-tigil ng halos kalahating buwan noon. Ibig sabihin, ang lalaki ay nasa Golden Core stage, at ang babae naman ay nasa foundation establishment stage. Nang marinig ito ng karamihan sa mga nandoon, litong-lito sila sa dalawang pambihirang salita na iyon. Siyempre, wala naman kasi silang kaalam-alam sa cultivation, kaya hindi rin nila maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng mga stage na ito. Kung ganoon, ipaliwanag niyong dalawa ng maayos kung ano ang mga stage na yan at kung gaano ba kalakas ang bawat isa. Sa ngayon, ang pinakakailangan nila ay mga impormasyon tungkol sa cultivation. Dahil sa pagbabago ng mundo, matagal nang tapos ang panahon ng kapayapaan. Mariing tumango ang lalaking nasa Golden Core stage, at agad na sinabi ang lahat ng alam niya. Nang marinig ng lahat na kapag umabot ka na sa peak ng body tempering stage, kaya mo nang magbuhat ng batong kasing bigat ng 100,000 gin. Sa foundation establishment naman, kaya mo nang gumamit ng magic spells. At kapag nasa Golden Core stage ka na, kaya mo nang tumayo sa ere. Namangha ang lahat nang malaman nila ang sobrang lakas ng mga ito. At kapag umangat ka pa sa nascent soul, ang lakas nito ay parang isang nuclear bomb. Ang soul formation naman, kayang puksain ng kahit anong bansa. At ang Mahayana, kaya nitong sirain ang buong mundo nang walang kahirap-hirap. Kinilabutan si Lilong sa sunod-sunod na nakakatakot na mga stages na ito, at lalo pang natulala ang mga taong nakikinig. At pagkatapos, sumabog ang ingay at gulo sa buong kwarto. Diyos ko po, paano na tayo nito? Kung totoong lahat ng tao ay magkakaroon ng ganitong sobrang lakas na kayang samayer ng mundo, anong mangyayari sa atin? Nakakatakot naman ang kapangyarihang yan. Maglalaro ka lang ng ilang buwan, tapos kasing lakas mo na ang isang nuclear bomb. Hindi ba tuluyan ng magkakagulo ang mundo nito? Kailangan nating makaisip ng plano agad-agad. Kundi, siguradong magkakagulo ng matindi ang buong mundo. Ang pinaka-importante ngayon, mapanatili nating kalmado ang sarili nating bansa. Ngayon pa lang nga ang dami nang nangyayaring krimen sa labas. Inaabuso na ng mga tao ang mga bago nilang kapangyarihan para gumawa ng masama. Biglang tumahimik ang lahat, napunta kay Lilong ang atensyon ng bawat isa. Nagpalakad-lakad si Lilong sa loob ng meeting room, mabilis na nag-iisip ng solusyon ang utak niya. Hindi nagtagal, may isang matapang na plano ang nabuo sa isip niya. Kailangan na nating magtayo agad-agad ng bagong departamento ngayon. May naiisip na nga akong pangalan Tatawagin natin itong Cultivator Management Department. Ang layunin nito ay para hanapin at pamahalaan ang lahat ng mga cultivator sa buong bansa. Para mapigilan natin ang mga cultivator, kailangan nating gamitin mismo ang lakas ng kapwa nila cultivator. Una sa lahat, kailangan nating suriin ang mismong sistema natin. Alamin natin kung ilan bang cultivator ang nasa atin. Unahin na natin ang pagpili sa mga militar, bago tayo dahan-dahang lumipat sa pangkalahatang publiko. Isa pa, sa lahat ng malalaking universidad, kailangan na rin magtayo ng mga cultivator academies. Nagsisimula na ang isang bagong panahon. Isang malaking panahon kung saan ang lahat ay magpa-practice ng cultivation. Samantala, sa loob ng Kaindo University, ng mga oras na yun, ang lahat ng estudyante at guro ay tapos na rin mag-fill up ng mga impormasyon tungkol sa kani-kanilang stage. Pero nang makita nila ang pinal na resulta, sobrang nagulat ang lahat ng pamunuan ng eskwelahan. Sa kabuuang 15,000 guro at estudyante, mahigit 3,000 pala sa kanila ang nagtagumpay na makuha ang kapangyarihan mula sa laro. Nang maisip nilang sa mismong eskwelahan nila ay, biglang nadagdagan ng higit sa 3,000 cultivator, kaya naman ang inig sa sobrang tuwa si Principal Lichon.
Halos hindi siya makapagsalita. Sino ba namang mag-aakala na biglang magkakaroon ng mahigit 3,000 cultivator sa eskwelahan natin? Nakakagulat talaga ang bilang na to. Inilibot ko ang paningin ko sa field at pinagmasdan ng iba't ibang reaksyon ng mga tao sa paligid. May mga tuwang-tuwa, mayroon namang mga dismayado. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip. Sino ba namang mag-aakala na dahil lang sa pagtitiyag ako noon, nagkataong ako pa ang naging pinakamalakas sa buong mundo. Hindi ko lang alam kung mayroon pa kaya sa mga estudyanteng ito. Ang nakakaalala pa sa Game 1 di ko. Pero sa bagay, nung naging number 1 ako sa buong server, sa larong yun, 99% ng mga player ay nag-quit na. Kahit nga ang World Channel, sobrang tahimik na at wala nang nagsasalita. Sa tingin ko, wala na sigurong makakakilala sa akin. Hindi ko lang alam kung natatandaan pa kaya ako ng mga naging in-game partners ko doon. Habang nag-iisip ako ng kung ano-ano, biglang napasigaw ang isang girl in charge sa listahan, may isang nasa Mahayana stage. May isang expert dito na nasa Mahayana stage. Ang guro mismong ito ay isa ring cultivator. Ang level niya ay Foundation Establishment Stage. Ang pagsigaw niyang ito ay agad umagaw sa atensyon ng lahat, lalo na ang mga estudyanteng kapapasok lang sa pagiging cultivator, baka sa mukha nila ang matinding gulat. Mahayana Stage, isa yung maalamat na nilalang na kayang wasakin ng langit at lupa. Sa laro, gaano karaming pera ang kailangan mong gastusin para lang maabot yon? Alam niyo naman sa laro, habang tumataas ang level, mas nagiging mahirap ang pag-upgrade. Kung gusto mong umabot sa Mahayana Stage, hindi ka nakakasigurong maabot mo yun kahit pa mag-grind ka araw-gabi ng higit kalahating taon. Maliban na lang kung nag-top up ka ng malala, o kaya ay may top player na bumuhat sa'yo. Yung mga estudyanteng pakiramdam nila ay invincible na sila dahil lang nasa Foundation Establishment o Golden Core Stage sila. Ngayon ay takot na takot at hindi na makapagsalita. Biro mo, isang top player na nasa Mahayana Stage. Isang ihip lang yan, kaya na silang durugin lahat. Sino kaya ang taong to? Si Teacher Yan Yu to. Napasigaw na lang ang guro habang nakatingin sa pangalan sa listahan, bakas ang hindi makapaniwalang mukha. Pagkarinig sa pangalang iyon, halos walang guro o estudyante ang hindi nakakakilala sa kanya. Siya lang naman si Teacher Yan Yu, ang tinaguri ang pinakamagandang guro sa buong Kaindo University. Sa isang iglap, sabay-sabay na napatingin sa gawin niya ang lahat ng tao sa field. Lahat ng mata ay nakatutok sa isang babaeng sobrang ganda. Nakatali ang buhok niya ng maayos na ponytail, at nakasuot ng masikip na pencil skirt. Nakasuot din siya ng itim na stockings, at itim na high heels na lalong nagpalakas ng presensya niya. Pero hindi man lang kinabahan si Yan Yu. Kalmado lang siyang tumango at hindi nagsalita. Sino ba namang mag-aakala na ang pinakamagandang guro sa campus ay isa palang top player na nasa Mahayana Stage? Teacher Yan Yu, pwede ba naming hilingin na umakyat ka sa stage para magbigay ng mensahe? Nagmamadaling nag-imbita si principal nang may malaking ngiti sa mukha. Siyempre naman, siya lang ang nag-iisang top player sa buong eskwelahan sa ngayon Nang makita ng ibang mga guro ang sobrang paggalang ng principal, sari-sari ang naramdaman nila. Mukhang sisipapay taas ang magiging posisyon ni Teacher Yan Yu sa hinaharap Hindi naman tumanggi si Yan Yu. Dahan-dahan at elegante siyang naglakad paakyat ng stage. Kinuha niya ang mic mula sa principal, bamukha ng bahagya ang mapupulan niyang labi, ngayong ang laro ay naging totoo na. Lahat ng naglaro nun, ay magkakaroon ng kaukulang cultivation powers nila. Pero nagpapaalala ko sa inyong lahat, huwag na huwag niyong aabusuhin ang kapangyarihang ito. At lalong huwag niyo itong gagamitin para gumawa ng krimen, o kaya'y mga api ng mga ordinaryong tao. Huwag din kayong masyadong bilib sa sarili at isipin kayo na ang pinakamalakas. Dahil sa mundong ito, may mga taong mas malakas pa kaysa sa inyo. Pagkasabi niya nito, hindi naiwasan ni Yan Yu na alalahanin ng isang nakabaong alaala. 5 taon na ang nakalipas ng una niyang subukan ng cultivation game na iyon. Noong panahong iyon, isa pa lang siyang inosenteng babae na kakagraduate lang sa kolehiyo. Habang naghihintay na matanggap sa trabaho, nilaro niya lang ito pampalipas oras dahil sa inip. Pero noong araw na iyon, maswerte siyang nakatagpo ng isang napakabait na player. Araw-araw siyang tinutulungan nitong mag-level up, at binigyan pa siya ng sangkatutak na mamahaling items. Sinasamahan siya nitong mag-farm ng monsters at mag-dungeon raid. Kinalaunan, naging daw companion pa sila sa loob ng laro. Dahil din dito, kaya nakarating siya ng napakabilis sa Dacheng stage sa napakaikling panahon. Kahit noong nag-quit na siya sa laro, patuloy pa rin siyang pinapadalhan ng taong iyon ng mga top tier na equipment at items, at hindi ito pumapalya sa pag-iiwan ng mensahe para sa kanya. Hanggang sa huling sandali bago mag-close ang server ng laro, punong-puno ng panghihinayang ang taong iyon na nagpaalam sa kanya. Hindi niya lang alam kung ang partner niyang iyon, na naging guro at kaibigan din niya, ay ano na kaya ang level ng cultivation ngayon. Ang naaalala niya lang, bago siya mag-quit, parang nasa Heavenly Immortal Realm na ito. Pero, pagkatapos magsalita ni Yan Yu, isang nakakabinging boses ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Tapos na ang manifestasyon ng cultivation. Magsisimula na ang paglawak ng teritoryo ng Blue Star. Unang yugto, ang lupain at karagatan ng buong mundo ay lalawak ng 10 beses. Bubuksan na ngayon din ang Cultivation Golden Ranking. Ang mga makapasok sa listahan ay makakatanggap ng saganang pabuyang galing sa kalangitan. Pagkalipas ng 3 araw, opisyal nang magsisimula ang manifestasyon ng mga magical artifacts. Pagkasabi nito, biglang yumanig ng napakalakas ang buong paligid.
Nawala ng balanse ang mga ordinaryong tao sa field, at nagtumbahan sila sa lupa. Tumagal ng mahigit 10 segundo ang malakas na pagyanig bago ito unti-unting huminto. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, at sa isang iglap, binalot ng aking napakalawak na Divine Sense ang buong Blue Star. Bilang isang Supreme Emperor, kayang-kayang umabot ng Divine Sense ko lagpas pa sa universo. Nagulat ako nang mapagtanto ko na ang buong teritoryo ng Blue Star ay totoong lumawak nga ng 10 beses. At sa loob mismo ng China, ay may lumitaw na daang libong bagong lugar na hindi pa nakikita dati. Mayroong mga karagatan, may mga gubat, at mayroon ding mga disyerto. Pero tahimik na tahimik ang mga ito at walang ni isang nakatira, wala man lang kahit anong buhay na nilalang. Bigla na lang silang lumitaw mula sa kawalan. Pero dahil dito, nakaramdam ako ng masamang kutob. Kung ang lahat ng ito ay manifestasyon ng laro, ibig sabihin ba nito, ang mga halimaw at NPC sa loob ng laro ay mapupunta rin dito sa totoong mundo? Habang nag-iisip ako, isang malakas na ugong ng propeller ng helicopter ang narinig mula sa kalangitan. Agad na napatingala ang lahat. Isang kulay army ang military helicopter ang umiikot-ikot sa itaas ng field. Pagkalapag ng helicopter, isang lalaking naka-uniforming militar ang bumaba mula rito. Medyo bata pa siya tingnan, siguro ay nasa 30 taong gulang pataas lang. Ako si Luo Wei, miyembro ng bagong tayong Cultivator Management Department. At isa rin akong Major General. Nang marinig nila ang pagpapakilala niya, gulat na gulat ang lahat ng estudyante at guro na naroon. Maaari ko bang malaman kung sino ang may pinakamataas na cultivation sa inyo rito? Matalim na tiningnan ni Luo Wei ang bawat isa sa paligid. Nasa datchang stage ako. Kalmadong humakbang paarap si Yan Yu. Ramdam na ramdam niya na ang opisyal na nasa harapan niya ay isa ring cultivator. Kaso, mas mababa ang level nito kumpara sa kanya. Nasa golden core stage lang siya. Pagkarinig nito, biglang nanlaki ang mga mata ni Luo Wei. May nagtatago palang isang master na nasa datchang stage dito. Halos mapatalon siya sa gulat. At agad siyang yumuko ng malalim bilang paggalang. Magandang araw po, Senior. Pasensya na po sa aking kawalang galang. Kung nangyari ito noon, sa taas ng posisyon niya, hindi niya gagawin ito. Pero ngayon, nag-iba na ang panahon. Lakas talaga ang susi sa lahat. Isang napakalakas na eksperto na nasa Mahayana Realm. Sa isang titik lang, kaya siyang durugin ito hanggang maging abo. Kaya paano pa siya maglalakas loob na magpakita ng kahit konting pambabastos? Nako, hindi mo na kailangang gawin yan. Pare-pareho naman tayong magkakababayan. Tsaka, kayong mga sundalo talaga ang may pinakamalaking sakripisyo para sa bansang ito. Medyo nahiya si Yan Yu sa sobrang paggalang, kaya agad siyang gumamit ng malambot na spiritual energy para patayuin si Luo Wei. Kung ganoon, maglalakas loob na po akong tawagin kayong Miss Yan. Nanatiling sobrang mapagkumbaba ng tono ni Luo Wei. Hindi ko po alam kung interesado kayo, Miss Yan, na sumali sa aming Cultivator Management Department. Para tulong-tulong nating panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng lipunan. Oo, gusto ko. Isang malaking karangalan para sa akin ang makatulong sa ating bansa. Walang pag-aalinlangang tumango si Yan Yu. Napakagandang balita niyan. Pwede ba tayong lumipat sa tabi para makapag-usap ng mas masinsinan? Pagkasabi nito, iginiya ni Luo Wei si Yan Yu palayo sa gitna ng field. Habang pinagmamasdan ko ang pag-alis nilang dalawa ng opisyal, palihim kong pinalawak ang aking divine sense para balutin silang dalawa, kaya malinaw na malinaw kong naririnig ang bawat pinag-uusapan nila. Miss Yan, ang plano po ng mga nasa itaas ay magtayo ng mga cultivator classes sa bawat eskwelahan. At balak nilang ilagay tayong mga cultivator bilang mga guro. Nagkataon po na guro kayo sa Kaindo University, kaya gusto ko sanang itanong kung payag kayong maging homeroom advisor ng klase doon. Walang problema. Aba, ang galing naman. Ire-report ko po ng buo ang detalye nyo. Dahil isa kayong napakalakas na cultivator na nasa Mahayana Realm. Siguradong mas malalim ang alam nyo tungkol sa larong iyon kumpara sa amin, tama ba? Sa totoo lang, hindi naman ganoon katagal ang nilalaro ko. Naglaro lang ako noon ng mga 6 na buwan. Pero kahit papaano may alam din naman ako. Lahat kasi ng mga sekta sa loob ng laro ay binubuo ng mga NPC. Kung magkakatotoo nga ang mga bagay na iyon dito sa mundo natin, malamang nabababa rin dito ang mga NPC at mga sektang iyon. Ang pinakamalupit na sekta sa kanila ay ang Chindian Sect. Ayon sa kwento ng laro, ang sect master nila ay isang Great Lua Golden Immortal. At kahit ang mga elders sa ilalim niya, ang pinakamahina ay mga Earth Immortal o kaya Profound Immortal. Ang ibang sekta naman, kahit walang mga Heavenly Immortal, wala ring biro ang tindi ng lakas nila. Pagkarinig dito, bakas na bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ni Luo Wei. Kakaunti lang talaga ang alam niya sa kwento ng laro. Dati kasi, naglaro lang siya ng 1 linggo at gumastos ng kaunting barya. Pagkatapos noon, hindi na niya ulit ito nahawakan dahil pumasok na siya sa militar. Halos nakikita na niya sa isip niya ang mangyayari. Kung talagang bababa sa mundo natin ang mga nakakatakot na NPC na ito. Isang napakatinding sakuna at pagkawasak ang idudulot nito sa buong mundo. Mga maalamat na Great Lua Golden Immortal sila. Sa isang isip lang, kaya nilang burahin ang isang buong bansa. O kahit ang buong planeta pa nga. Kung hindi sila makokontrol, magiging isang malaking delubyo ito para sa bansang China. Wala itong ipinagkaiba sa katapusan ng mundo. Pero wag ka namang masyadong mag-alala. Ang Chindian Sect, ayon sa kwento ng laro, ay isang kilala at marangal na sekta.
Hindi sila pumapatay ng mga inosente nang walang sapat na dahilan. Ang talagang dapat nating ikabahala ay ang mga demonyong sekta. Hindi lang sila kumakain ng tao. Ginagamit din nila ang kaluluwa ng mga tao para mag-ensayo ng masasamang sining. Ang mga halimaw na iyon ang tunay na magdadala ng sakuna. Naiintindihan ko po, irereport ko ang lahat ng ito ng buong buo sa mga nakatataas. Kung talagang bababa ang mga sektang iyon sa loob ng ating bansa, para sa atin. Dati sa itong ganap na pagkawasak, hindi na magawang isipin pa ni Luowei kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kung talagang darating ang mga NPC na iyon, paano na silang mga manlalaro? Ang antas ng lakas ng mga NPC na iyon ay mas mataas talaga kumpara sa mga manlalaro. At mas mahaba rin ng hamak ang naging panahon ng pagsasanay nila. Kaya natural lang na mas marami silang mga taktika at nakatagong alas. Silang mga manlalaro, tama na lang naman nila ang mga alaala mula sa laro. Kaya kung talagang aabot sa labanan, malamang talo talaga ang karanasan nila sa pakikipaglaban kumpara sa mga tuso at matatandang NPC na iyon. Parang paglalabanin mo ang isang maliit na baril laban sa isang kanyan. Ah, oo nga pala, Miss Yan. Hindi ko po alam kung may kilala pa kayong ibang napakalakas na manlalaro. Yung mga mas malakas pa po sana sa inyo. Mas malakas sa akin. Nako, napakarami nila. Noon nga, hindi man lang ako makapasok sa top 50 ng buong server eh. Yung mga halimaw sa leaderboard, lahat sila nasa tribulation stage pataas. Lalo na yung master ko, yung mismong nag-aya sa aking maglaro. Ang ID niya ay Xiaoyao Tianzhen. Noon pa man, nasa Heavenly Immortal stage na siya. Kung hindi siya tumigil sa paglalaro, siguro ngayon isa na siyang saint. O baka mas mataas pa doon. Habang palihim na nakikinig sa malayo, biglang nanginag ang buong katawan ko. Natulala ako, dahil narinig ko ang isang pamilyar na pangalan. Xiaoyao Tianzhen. Ang ID ko sa laro ay walang iba kundi Xiaoyao Tianzhen. Hindi ko talaga inaasahan, na alam ni Teacher Yan Yu ang ID ko, at sinabi pa niyang siya ang disipulo ko. Pero kahit anong piga ko sa utak ko, hindi ko talaga maalala kung sino siya. Wala eh, sa dami ba naman ng mga tinuruan ko noon? Mukhang napakahalaga po sa inyo ng master na ito, Miss Yan. Ngumiti ng may kahulugan si Luowei, habang dahan-daang tumango si Yan Yu. Kusa siyang napangiti habang bumabalik sa isip niya ang mga masasaya nilang alaala. Mas lalo tuloy siyang na-curious kung anong klaseng tao ba talaga sa totoong buhay ang Xiaoyao Tianzhen na iyon. Hayaan niyo po, babantayan ko ang mga balita tungkol kay Xiaoyao Tianzhen. Ano po pala ang ID ninyo, Miss Yan? Para po kasi sa confidentiality natin, ID sa laro ang gagamitin natin kapag nag-uusap. Ang pangalan ko po sa laro ay Daos Luo, Water Fairy. Mahina hong sagot ni Yan Yu. Pagkarinig ko sa pangalang iyon, ang laki ng husto ang mga mata ko. Para akong natulala sa gulat. Hindi ko man lang sumagi sa panaginip ko, na ang asawa at disipulo ko sa laro ay walang iba kundi ang homeroom teacher ko na si Teacher Yan Yu. Ang liit naman masyado ng mundo. Bakit sa akin pa nangyari ito? Ang asawa ko sa laro, teacher ko pala. Wala akong balak na umamin sa kanya ngayon. Nakakamatay sa hiya to. Naging asawa ko sa laro ang sarili kong teacher, tapos araw-araw ko pa siyang pinapadalhan ng mga sobrang corny at nakakakilig na sweet messages. Isipin ko pa lang, gusto ko nang magpalamon sa lupa sa sobrang hiya. Dadalhin ko na lang ang sikretong to hanggang hukay. Walang ibang pwedeng makaalam nito. Water Fairy, napakagandang pangalan. Hanggang dito na muna po tayo. Kailangan ko nang bumalik para i-report ito. Ipapadala po namin ang inyong personal ID badge sa loob ng 2 araw. Tungkol naman po sa magiging posisyon ninyo. Pag-uusapan pa po namin ito ng maigi. Ang pagbibigay kasi namin ng posisyon ay nakabase talaga sa taas ng inyong realm. Hindi nagtagal, bumalik na sina Luowei at Yan Yu sa field. Sa loob po ng 2 araw, opisyal nang bubuksan ng aming Cultivator Management Department. Pagdating ng araw na iyon, lahat kayo ay may pagkakataong sumali. Magbibigay rin kami ng napakagandang sweldo at benepisyo. At habang mas mataas ang inyong realm, mas maganda ang mga benepisyong makukuha ninyo. Abangan nyo na lang po ang mga opisyal na balita. Pagkasabi niya nito, sumakay na si Luowei sa helicopter at mabilis na umalis. Agad na nagkagulo sa ingay ang buong field. Uy, magbubukas na pala ang Cultivator Management Department. Sasali ka ba? Excited na tanong sa akin ni Luo Tao habang nagniningning ang mga mata niya. Biruin mo nga naman, hindi pa kami nakakagraduate pero may sigurado ng trabaho. Sobrang interesado talaga siya dito. Nang makita ko kung gaano kadesidido si Luo Tao, umiling na lang ako, sasali sa management department. Ayoko nga, ang daming arte niyan. Mas gusto ko ang tahimik na buhay. Pero bigla na lang, isang nakakabinging kulog ang humanig mula sa maaliwalas na kalangitan. Nakakabingi at masakit sa tainga. Ang gintong listahan ng kultibasyon ay bukas na. Umalingaw muli sa kalangitan ng sinauna at makapangyarihang boses na iyon. Napatingala ang lahat sa kalangitan. Ang kanina'y maaliwalas at walang kaulap-ulap na langit, ay biglang nabalot ng makakapal na itim na ulap. Dumilim at naging kulay abo ang paligid. Wala ni isang sinag ng araw ang makalusot. Agad kong ginamit ang aking espiritual na pandama upang suriin ang kalangitan. At laking gulat ko nang makitang binalot pala ng mga itim na ulap na ito ang buong bansa. Sa isang iglap, binalot ng kadiliman ng buong lupain. At sa mismong sandaling iyon, isang nakakabulag na gintong liwanag ang bumasag sa mga ulap at tuwirang bumaba. Sumunod nito ay isang dambuhalang scroll.
Nadahan-daang bumaba mula sa mga ulap kasabay ng gintong liwanag. Huminto ito at lumutang sa gitna ng ere. Ramdam na ramdam ko na ang scroll na ito ay naglalaman ng nakakapangilabot na espiritual na enerhiya. Sigurado akong isa itong napakabihira at sinaunang kayamanan. Lumutang lang ang scroll sa ere ng mga 7 hanggang 8 segundo bago ito gumalaw. Dahan-dahan itong bamuka at palaki ng palaki. Nang tuluyang bamuka, umabot ito ng 100 metro ang haba at lapad. Napakalaki nito kaya kitang-kita ito ng bawat tao sa buong bansa. Pero wala itong laman at blanko lang. Isang malawak at purong puting espasyo lamang ang makikita. Huling umalingaw-ngaw ang sinauna at makapangyarihang boses na iyon. Ang gintong listahan ng kultibasyon ay bukas na. Ipapakita rito ang nangungunang 100 cultivator sa buong server. Lahat ng mapapabilang sa listahan ay makakatanggap ng pabuya. Habang tumataas ang ranggo, mas nagiging maganda ang pabuya. Ngayon, sisimulan natin sa ika-100 pwesto. Pagkatapos magsalita, nagsimulang lumitaw sa gintong listahan. Ang mga linya ng itim na tinta. Ika-100 pwesto, ang manlalarong si Radish Loves Veggies. Antas, Nascent Soul Stage. Pabuya, 5 Nascent Soul Pill. Kasabay ng paglitaw ng mga salita, umalingongaw din ang seryosong boses ng gintong listahan. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng manlalaro, pati na rin ang kanyang antas. Kitang-kita ito ng lahat ng tao sa buong bansa. Putep, ang nasa ika-100 pwesto ay nasa Nascent Soul Stage pa lang. Ang trash naman ito, nakakahiya namang panoorin. Akala ko pa naman, ang pinakamababa sa listahan ay kahit man lang nasa Mahayana Stage. Sinong mag-aakala na ganoon lang kababa ang standard? Kung ganoon, baka ang pinakamataas na pwesto ay nasa Great Lua Golden Immortal Stage lang. Parang joke time lang yata ang listahang ito ah. Habang nakatingin ako sa gintong listahan sa kalangitan, hindi man lang ako nakaramdam ng pagkamangha. Sa bagay, mahigit 1 taon pa lang namang sikat ang larong ito. Kahit yung mga naglaro ng buong 1 taon, pinakamataas na siguro ang Tribulation Stage para sa kanila. Tsaka kapag hindi ka nag-online, pwede kang hamanin at sugurin ng ibang manlalaro. May mga halimaw at multo pa mula sa laro na paminsan-minsan ay umaatake. At kapag natalo ka, mababawasan ang kultibasyon mo. Kaya pagdating sa huli, iyong mga manlalarong huminto na, kahit gaano pa kataas ang level nila noon. Unti-unti ring mauubos ang kapangyarihan nila. Sisiguraduhin ko, pagdating ng ika-10 taon, sa buong leaderboard, ako na lang ang matitirang naglalaro. Iyong iba kasi, matagal nang sumuko at nag-quit na. Pero seryoso, 5 Nascent Soul Pills lang. Wala yan sa akin. Sa katunayan, dito sa inventory ko, may nakatambak pa yata akong 999 na Nascent Soul Pills. At hindi sa tinatamad akong mag-farm pa ha, kundi hanggang 999 lang talaga ang maximum stock limit ng laro. Samantala, sa isang sikretong base ng Dragon Department ng China, ibinaba na ang utos, lahat ng pangalang lilito sa gintong listahan. Hanapin niyo silang lahat, walang Aitatyra. Bawat isang makakapasok sa gintong listahan ay siguradong mga pambihirang malalakas na tao. Hindi pwedeng maliitin ang kakayahan nila, kung mapagsasama-sama natin ang ganitong puwersa. Iyan ang magiging pinakamalakas nating alas. Tumingala si Lilong sa scroll na nasa kalangitan, sobrang bigat ng boses niya. Sa likuran niya, nakatayo ang kabi-kabilang hilera ng mga taong nakaunipormeng militar. Kung titingnan, puro general ang nandoon. Sila ang itinuturing na pinakapundasyon ng buong nasyon. Walang ni isa ang pwedeng mawala. Makalipas lang ang ilang sandali, hindi pa man nai-announce ng Golden List ang nasa second to the last na pwesto, mabilis at agresibo ng kumilos ang militar. Maging sa Weibo man o sa mga sikat na online forums. O kaya naman sa Taiba. Sa lahat ng lugar kung saan pwedeng mag-post at mag-comment, biglang may lumabas na isang nakapin na post. At sa ilalim ng post na iyon, daan-daang comments agad ang bumuhos. Sa totoo lang, ayon sa orihinal nilang plano, bukas pa talaga sana nila ito i-announce. Pero dahil sa biglaang paglitaw ng Cultivation Golden List, napilitan silang agahan ang plano nila. Kailangan nilang makuha agad sa kanilang panig ang mga big shots na nasa listahan. Sa ganitong paraan lang sila mapapanatag. Para mapanatag na rin ang mga karaniwang mamamayan. Dahil kalat na kalat sa buong internet ang balitang ito. Ang daming netizens ang agad nakakita sa balita. Mula roon, may mga natuwa at mayroon ding na problema. Ang galing. Umaksyon na rin sa wakas ang gobyerno. Kanina pa naman ako sobrang nag-aalala. Paano kung may makabangga pala akong malakas na cultivator, di ba? Isa lang naman kasi akong ordinaryong tao na walang kalaban-laban. Tama, dapat lang talaga na kontrolin nila to. Hindi niyo ba alam? Mula noong naging totoo ang laro hanggang ngayon, halos 2 oras pa lang ang nakakalipas. Pero daan-daang krimen na agad ang naiulat. Nakakatakot talaga. Ang bilis talaga makasira ng ulo kapag nagkakaroon ka ng matinding kapangyarihan. Sa kabilang banda naman, dito sa field ng eskwelahan namin, isang kaklase ang biglang sumigaw dahil sa sobrang excitement habang nakatitig sa cellphone niya. Nagsimula na. Nagre-recruit na talaga ang gobyerno. Mga pre, tumawag na kayo bilis. Mag-apply na tayo doon sa Cultivator Management Department. Pagkarinig nito ng ibang mga estudyante, kanya-kanya na rin silang labas ng mga cellphone nila. Pagbukas nila, ang unang bumulaga sa kanila ay ang official notification. Iyon mismong recruitment post na nag-viral sa buong internet. Maya-maya lang, lahat ay nagumpisa ng mag-dial sa mga cellphone nila.
Gusto ng lahat na maunang makapasok sa Cultivator Management Department. Shenlan, mag-a-apply na ko. Sasali ka ba? Nilabas na rin ni Luo Tao ang cellphone niya at naghahanda ng tumawag. Mauna ka na. Oobserbahan ko muna kung anong mangyayari. Napangiti ako at pailing-iling. Sige, ikaw ang bahala. Kapag umasenso na ang tropa mo sa loob, hahatakin din kita pataas. Sabi ni Luo Tao sabay lakad palayo para mag-focus sa pagtawag. Pero ilang beses niya ring sinubukan. Laging busy ang linya. Medyo nahirapan pa siya bago niya tuluyang nakontak. Pinakinggan kong maigi at nalaman kong madali lang pala ang proseso. Kailangan lang ibigay ni Luo Tao ang in-game ID niya, tapos pupunta siya sa designated area ng gobyerno para sa strength test. Kapag nakumpirma na isa siyang cultivator, on the spot siyang matatanggap at opisyal ng magiging bahagi ng Cultivator Management Department. Kaya lang, hanggang ngayon ay naghahanap pa rin sila ng magandang lokasyon para sa testing area. Aayusin daw nila ito sa loob ng 2 araw. At kapag nangyari yun, i-announce na nila ito sa buong bansa. Sakto namang pagdating sa puntong ito. Huling gumalaw ang Golden List sa kalangitan. At ngayon, in-announce nila ang ika-9 na pwesto. Nascent Soul Realm pa rin ang level, at ang reward, naging 7 Nascent Soul Pills. Sa bawat segundong nagdaraan, 2.5 oras na ang nakalipas. Ang rankang sa Cultivation Golden List ay umabot na sa ika-60 pwesto. Yung mga naunang ranks, may lumabas na ng mga big shots na nasa Soul Formation stage. Baka ang nasa ika-60 pwesto ay isa ng malakas na master mula sa Mahayana stage. Ika-60 pwesto, si Water Fairy. Ang reward, isang pirasong Water Spirit Immortal Herb. At nang isiwalat ng Golden List ang pangalang iyon, biglang napatingin kay Yan Yu ang lahat ng mga guro at estudyante sa field, at bakas ang matinding gulat sa kanilang mga mata. Pang-6 na po pa lang pero nasa Mahayana stage na agad siya. Grabe naman iyon. Ibig sabihin ba nito, lahat ng mula pang 50 pataas ay nasa Tribulation stage o mga True Immortal na? Kahit si Yan Yu ay gulat na gulat din nang makita niyang nasa pang-60 pwesto lang siya. Kung ang isang nasa Mahayana stage ay hanggang pang-60 lang, paano pa kaya yung mga mas mataas ang pwesto? Sigurado akong puro malalakas na halimaw na nasa Tribulation stage ang mga iyon. Pero para sa akin, hindi na ako nagulat sa kinalabasan. Ang hindi ko lang inaasahan ay yung pabuya na Water Spirit Immortal Grass. Naaalala ko, ginagamit itong Water Spirit Immortal Grass para gisingin ang Water Spirit Root. Sa laro kasi, bawat cultivator ay may taglay na 5 pangunahing spirit roots pagkapanganak. Metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang bawat isa ay makakagising ng sarili nilang spirit root. At sa teorya nga, pwede mong makumpleto ang lahat ng 5 elemento. Hindi ito tulad ng mga nababasa sa nobela, na may konsepto pa ng mga mixed spirit root o mga walang kwentang trash spirit root. Pero nang maging totoo ang laro sa totoong mundo, napansin kong mukhang nawala ang mga spirit root sa katawan ko. Siguro kailangan itong gisingin ng mano-mano, at itong Water Spirit Immortal Grass na ito. Ang saktong kailangan ni Yan Yu para mabuksan ng sarili niyang Water Spirit Root. At ilang sandali lang pagkatapos ilabas ang resulta ng leaderboard. Nakatanggap agad ng tawag si Yan Yu mula sa isang hindi kilalang numero. Alam kong medyo bastos ang makinig sa usapan ng iba, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, kaya gumamit ako ng Divine Sense para makinig. Si Luo Wei ang tumawag kay Yan Yu. Iniimbitahan niya itong pumunta agad sa Dragon Division, sa branch nila sa Qin Capital para makipagkita sa mga leader, dahil may mahalaga raw silang kailangang pag-usapan ng personal. Natigilan ako saglit nang marinig ko yun. Dragon Division, anong klaseng organisasyon yan? Isa ba itong lihim na ahensya na tahimik na nagbabantay? Para protektahan ng bansa, hindi nagtagal. Umalis din agad si Yan Yu sa field. Bigla na lang naglaho na parang bula ang anino niya sa mismong kinatatayuan niya. Ang laki ang mga mata ng mga ordinaryong tao dahil sa pagkabigla. Pero para sa aming mga cultivator, alam na namin kung ano yun. Isa iyong kakayahan ng mga nasa Mahayana stage kung saan kaya nilang palitin ng distansya gamit ang shrinking earth technique. Sa isang iglap lang, kaya nilang makarating sa mga lugar na libu-libong milya ang layo. At sa lahat ng naruroon, malamang ako lang ang nakakaalam kung saan talaga nagpunta si Yan Yu. Dahil nakatutok sa kanya ang Divine Sense ko. Gusto ko kasing malaman, kung anong klaseng grupo ba talaga itong Dragon Division na ito. Hindi naglaon, nakarating na si Yan Yu sa gitna ng isang liblib at makapal na gubat. At sa pusod ng bundok na ito, ay may nakatagong isang mahigpit na binabantayang sikretong base. May 12-dosenang sundalo na may dalang mga totoong baril ang nagpapatrolya sa paligid. Sa training ground nila, daang sundalo pa ang nagpapakapagod sa pag-iensayo. At sakto namang naghihintay sa labas si Luo Wei. Nang makita niya si Yan Yu, agad niya itong iginiya papasok. Nilakad nilang dalawa ang isang mahabang hallway, hanggang sa makarating sila sa isang conference room. Sa loob nito, may 7 o 8 bigating opisyal na nakasuot ng formal na uniforme ng militar. Kanina pa sila naghihintay doon. Sa unang tingin pa lang, nakakakilabot na ang mga ranggo nila, Major General pa ang pinakamababa. Pero nang makita nila si Yan Yu, lahat sila ay naging napakagalang. Ang pakay pala talaga nila kaya nila pinapanta si Yan Yu ay para alukin siya ng posisyon sa isang bagong ahensya na mamamahala sa mga cultivator. Bilang Vice Minister sa branch ng Qin Capital, habang ang pipiliin namang General Minister, ay kasalukuyan pa nilang pinag-uusapan.
Sumunod ay ipinaliwanag nila kung ano ang magiging trabaho ng ahensya. Pangunahing layunin nilang kontrolin ang mga nag-iisang cultivator na hindi kabilang sa mga opisyal na organisasyon. Pati na rin protektahan ang kaligtasan ng mga ordinaryong tao. Dahil sa paglitaw ng mga cultivator, mabilis na tumaas ang antas ng krimen. Sa loob lang ng kalahating araw, umabot na sa mahigit 100 malalalang krimen ang nangyari sa iba't ibang panig ng bansa. At ang mga salarin sa karamihan ng mga kasong ito, walang iba kundi ang mga cultivator. Pagkatapos marinig yun, hindi naman tumanggi si Yanyu. Para sa kanya, total mayroon siyang ganitong klaseng kapangyarihan. Dapat lang siyang umako ng responsibilidad dahil siya ay isang mamamayan ng Waksha. Bakas sa mga mata ng mga general ang labis na paghanga sa kanya, kaya naman agad nilang napagpasyahan doon din mismo na talaga siyang vice-ministro ng sangay. Inutusan din siyang bumalik sa eskwelahan para maghanap ng mga may potensyal at hikayatin ang lahat ng mga cultivator na sumali. Para bumuo ng isang matibay at napakalakas na puwersa. Pero eksakto sa sandaling iyon, muling lumitaw sa gintong listahan sa kalangitan ng isang panibagong pangalan. Putep, isang big boss na nasa tribulation stage. Biglang naputol ang pagmumuni-muni ko nang sumigaw sa gulat si Luo Tao mula sa field. Agad kong binawi ang aking divine sense at tumingala sa gintong listahan sa langit. Pagkakita ko rito, biglang kumabog ang dibdib ko. Pang-51, Piao Miao Fairy. Early Tribulation Stage. Ang pabuya ay isang random na Hautian Spirit Treasure. Ang Piao Miao Fairy na ito ay isa rin pala sa mga daw companion ko. Isa siyang babaeng nakilala ko 6 na buwan matapos ma-release ang laro, at isa rin siyang certified na mayaman na bata. Napakababa pa ng level ko noon. Nagkataon lang na nakita ko sa World Channel, na may isang mayamang ate na todo hanap ng estudyante. Wala lang, sinubukan ko lang siyang i-add noon. Hindi ko inakalang i-accept niya talaga ako. Pero ang matindi, ilang araw pa lang kaming naglalaro. Bigla ba naman siyang nagpadala ng daw companion request, gusto niya raw akong maging partner sa laro. Akala ko noong una nagbibiro lang siya, pero grabe, seryosong seryoso pala ang isang ito. Hindi lang iyon, pinaulanan pa niya ako ng napakaraming top tier equipment. Sayang nga lang, isang buwan lang siyang naglaro at tuluyan na siyang nag-quit. Pero dahil isa siyang pay to win na player, gumastos siya ng gumastos kaya umabot agad siya sa tribulation stage sa loob lang ng isang buwan. Balita ko nag-top up siya ng mahigit 100,000. Hindi ko lang alam kung totoo yun o hindi. Pagkakita ko sa pamilyar na pangalang ito, biglang bumalik sa isip ko ang mga alaala noon. Pero hindi ko alam kung sino ba talaga sa totoong buhay ang daw companion kong ito. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Longdo, nang makita ang kanyang pangalan na umakyat sa listahan, napatalon at tuwang-tuwang nagsayaw ang isang babae. Yahoo, pasok ako sa listahan. Pang-51 pa talaga ako. Hindi ko inakalang ang larong napagtripan ko lang laruin noon, na genastusan ko lang ng barya. Ay gagawin akong isang napakalakas na cultivator. Ano na kayang level ngayon ng batang lalaking yun? Nakangiting inalala ito ng babae. Yung binatang yun na araw-araw akong tinatawag na ate at napakabolero. Siguro nasa 20 anyos na siya ngayon. Ewan ko lang kung itinuloy niya pa yung laro. Kung naglalaro pa siya, siguradong napakalakas na niya ngayon. At habang isa-isang nabubunyag ang mga pangalan sa gintong listahan, nakita ko ang lahat ng naging daw companion ko. 8 silang lahat, at pasok silang lahat sa listahan. Ang pinakamataas sa kanila ay nasa Human Immortal Realm. Tandang-tanda ko pa na muntik na siyang makaabot sa True Immortal Stage noon. Parang dahil yata sa ilang personal na issue kaya siya biglang nag-quit, tapos hindi ko na ulit siya nakita. Sa ngayon, ang totoong pagkatao lang ni Water Fairy ang alam ko. Wala akong ideya sa totoong buhay ng iba pa. Nakabalik na kami ni Luo Tao sa dorm. Tuloy-tuloy pa rin sa pag-anunsyo ang gintong listahan, at nasa pang-20 pwesto pa lang ngayon. Sino kaya ang mga papasok sa top 10? Nakatayo lang si Luo Tao sa balkonahe at nakatingin sa medyo madilim nang gintong scroll sa kalangitan habang bumubulong sa sarili. Kung alam ko lang, sana pala mas tinutukan ko ang paglalaro noon. Eh di sana isa na rin akong malakas na boss ngayon. Dismayadong naglakad pabalik sa loob si Luo Tao. Ngumiti lang ako at hindi na nagsalita. Humiga ako sa kama, pumikit, at ginamit ang aking divine sense para tingnan ang buong Waksha mula sa itaas. Ang organisasyong binuo ng Waksha na namamahala sa mga cultivator ay kumikilos na para maghanap ng mga tao at magpatrolya sa iba't ibang lugar. Marami palang mga nakulong na mamamatay tao ang nakatakas. Habang iniisip ko ito, bigla namang sumigaw si Luo Tao. Damilat ako, napaupo, at tiningnan siya. Bakit? Anong nangyari? Tingnan mo to. Tumakbo si Luo Tao palapit sa akin, umupo sa tabi ko, at ipinakita ang cellphone niya. Nakita kong may pinapalabas na isang breaking news. Isang babaeng newscaster ang seryosong nag-uulat. Sa kasalukuyan, maraming mga high-profile na kriminal at mamamatay tao sa iba't ibang panig ng bansa ang nakatakas mula sa kulungan. Kakaaresto pa lang sa kanila, ngunit hindi inaasahan na ngayong araw ay makakuha sila ng isang pambihirang lakas ang puwersahang nakatakas mula sa kulungan. Pinapayuhan ng lahat ng mamamayan na ailap ng mabuti ang mga pinto at bintana, at huwag munang lumabas. Kung may mapansin kayong sino mang kainahinala, mangyaring tumawag agad sa opisyal na hotline ng Departamento ng mga Cultivator. Hindi ko naiusang mapakunot noo. Kaya pala ang Departamento ng mga Cultivator ay nagmamadaling kumuha ng mga tauhan at nagpapatrolya kahit saan. Yun pala, napakaraming malulupit na mamamatay tao ang nakatakas. Malaking gulo to para sa buong lipunan. Bigla na lang,
Parang may naramdaman ako at napatingin sa labas ng bintana. Biglang sumeryoso ang mukha ko. Uy, anong nangyari sa'yo? Napansin ni Luo Tao na may mali sa akin. Manood ka muna, mag-curl lang ako. Ngumiti lang ako ng bahagya, tinapak ang balikat ni Luo Tao, at lumabas ng kwarto. At pagkalabas ko ng pinto, bigla na lang naglaho ang anino ko nang walang bakas. Samantala, sa kabilang banda, sa may baybayin ng Haido City. Sa isang malawak at walang taong dalampasigan, ilang lalaki at babaeng nakauniforme ang pumapalibot sa isang lalaking nakasuot ng damit preso. Yuan Xiaoyong, sumuko ka na, hindi ka na makakatakas. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang sikat na kriminal na si Yuan Xiaoyong. Dapat sana'y haharap siya sa korte bukas para mahatulan ng kamatayan. Pero sinong mag-aakala na ngayong naging totoo ang laro, bigla siyang nagkaroon ng kapangyarihan. At biglang naging isang makapangyarihang cultivator. Hahaha, sa tingin nyo, mapipigilan nyo ko. Tumawa ng malakas si Yuan Xiaoyong habang nakatingala sa langit. Basta't matawid niya ang baybaying ito, ibang bansa na ang nasa kabila. Pagdating doon, pwede siyang magpalakas ulit, at babalik para mag-higanti. Sino pa ba sa mundong to ang makakapigil sa kanya? Huwag mong isiping ikaw lang ang may kapangyarihan. Meron din kami, malamig na sigaw ng lalaking namumuna sa grupo. Pagkasabi nito, biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang kumikinang na espadang gawa sa espiritual na enerhiya. Isa siyang master sa Golden Core level. Isa rin siyang cultivator, at kapitan ng isang squad sa ilalim ng departamento. Si Ye Luo, hahaha, isang hamak na Golden Core, susubukan akong hulihin. Siguro nga sawang-sawa na kayong mabuhay. Muling tumawa ng baliw si Yuan Xiaoyong habang nakatingala sa langit. Sa sumunod na segundo, isang napakalakas at nakakasakal na pressure ang sumabog mula sa katawan niya, na yumanig sa paligid. Sa isang iglap, lahat ng miyembro ng squad ay tumalsik ng ilang dosenang metro palayo. Nagkandatisod sila at nahirapang ibalanse ang kanilang sarili. Nanlaki ang mga mata ni Ye Luo sa gulat. Ay ito ang pressure ng isang soul formation. Hindi niya inaasahan, ang Yuan Xiaoyong na nasa harapan nila ay isang halimaw na nasa soul formation level. Kung ganon, ang grupo nilang may Golden Core, Foundation Establishment, at dalawang mahinang body tempering ay parang pumunta lang dito para magpakamatay. Kumunat ang mga noo nila at nanlumo ng gusto ang kanilang mga puso. Headquarters, nag-uulat, may namataang cultivator sa soul formation level dito sa baybayin ng Haido City. Kailangan namin agad ng backup. Nagmamadaling kinuha ni Ye Luo ang kanyang satellite radio, at sumigaw ng buong lakas. Sa liit ng puwersa nila, hindi nila mapipigilan. Ang Yuan Xiaoyong na ito. Baka nga kahit isang atake, hindi nila masalo. Mamatay kayo, parang baliw na sigaw ni Yuan Xiaoyong. Kasabay ng malakas niyang paglampas ng kamay, biglang dumilim at nag-iba ang kulay ng kalangitan. Isang dambuhalang pulang kamay na gawa sa enerhiya ang biglang nabuo at malakas na bumagsak. Pagbagsak ng kamay na yun, 3 sa 5 miyembro ng squad ang agad na namatay. Sumabog ang katawan nila at naging hamog ng dugo, durog na durog. Ang natira na lang ay ang gulat na si Ye Luo. At ang vice-kapitan nila na nasa Foundation Establishment level. Hahaha, ang saya nito. Akala ko ba ang yayabang niyo dati? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay kayong mga opisyal ng gobyerno. Akala niyo kung sino kayong magagaling dahil lang may kaunting kapangyarihan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang tunay na boss. Baliw na humalakhak si Yuan Xiaoyong. Muli siyang bumuo ng isang higanteng kamay na kasing pula ng dugo, handang tapusin ang 2 natitirang opisyal. Habang pinapanood ang pagbagsak ng higanteng kamay mula sa langit, nawalan ng pag-asa si Ye Luo at ipinikit ang kanyang mga mata. Tahimik niyang hinintay ang kanyang kamatayan, pero ang sumunod na dumating ay ang puno ng takot na tili ni Yuan Xiaoyong. Sino ka? Nang marinig ito, naguguluhang iminulat ni Ye Luo ang kanyang mga mata. Natigilan siya sa natambad na eksena sa kanyang harapan. Isang balto ang nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya makita ang mukha nito, pero nararamdaman niyang napakatangkad ng taong ito. Sino ka? Bakas ang matinding takot sa mukha ni Yuan Xiaoyong habang nakatitig sa taong nasa harapan niya. Biglang nanliit ang mga mata niya sa takot. Kani-kanina lang, ang kanyang nakamamatay na atake ay madaling napigilan ng taong ito. Isang kumpas lang ng kamay, at naglahong parang bula ang kanyang atake. Ang ganitong kalmadong kilos ay nagbigay sa kanya ng matinding takot. Isang panginginig na nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ako nagsalita, nakakunot noo ko lang na tinitigan si Yuan Xiaoyong. Naramdaman ko kasi ang enerhiya ni Yuan Xiaoyong kanina, kaya agad akong nag-teleport papunta rito. Masyadong malala ang ugali ng lalaking ito. Basta-basta na lang siyang pumapatay ng mga opisyal ng gobyerno. Nagngingit-ngit ang kalooban ko sa galit. Patawad. Parang awa niyo na, palampasin niyo na po ako. Hindi ko sinadyang pumatay. Tila naramdaman ni Yuan Xiaoyong ang layunin kong pumatay, kaya mabilis siyang lumuhad sa lapag at paulit-ulit na yumuko para magmakaawa. Mamatay ka. Kalmado at malamig kong sinabi ang mga salitang iyon. Pagkasabi ko nito, bigla na lang sumabog si Yuan Xiaoyong. Naging hamog ng dugo at tuluyang naglaho ng walang iniiwang bakas. Maging ang kanyang kaluluwa o ang kanyang espiritual na esensya ay ganap na nawasak. Wala na siyang anumang pag-asang mabuhay pang muli. Napangangan na lang sina Ye Luo at ang vice-kapitan sa nasaksihan. Tiningnan nila ako na parang isang halimaw na may halong matinding takot. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa amin, Master. Nahihirapang tumayo si Ye Luo at nagbigay galang upang magpasalamat.
Walang anuman. Pareho tayong mga magkakababayan. Nadaan lang din naman ako. Hindi na ako lumingon. Ayaw kong mabunyag ang pagkakakilanlan ko. Baka hanapin pa ako ng mga taga-gobyerno. Magiging abala lang iyon. Pero sa pamamagitan ng aking espiritual na pandama, malino kong nakikita ang lahat. Nakita kong putol na ang buong braso ng bise-kapitan, kaya casual akong pamitik ng aking daliri. Isang napakadalisay na espiritual na enerhiya ang mabilis na damaloy papunta sa bise-kapitan. Umikot ang enerhiya sa bahagi ng putol niyang kaliwang braso, na kumikinang ng bahagya. Habang gulat na nakatingin ang dalawa, ang brasong naputol ay unti-unting tinubuan ng mga buto at ugat, hanggang sa bumalik ang laman at tuluyang gumaling na parang walang nangyari. Salamat po, maraming salamat po, Master. Tiningnan ng bise-kapitan ang kanyang kaliwang braso na bumalik sa dati at buong buo. Naigagalaw niya rin ito ng maayos. Sa sobrang tuwa niya, pabagsak siyang lumuhad sa lapag. At walang tigil na yumuko para magpasalamat. Maliit na bagay. Pagkasabi ko nito, isang hindi nakikitang puwersa ang nagbuhat patayo sa bise-kapitan. Nang oras na iyon, napansin kong may nagmamadaling papunta rito. At ang taong dumating ay walang iba kundi si Yanyu. Mukhang nakatanggap siya ng signal ng paghingi ng saklolo kaya nagmadali siyang pumunta. Palem. Pagkasabi ko nito, bigla na lang akong naglaho na parang bula. Nang makita ito, sabay na namang lumuhad sina Yeluo at ang bise-kapitan. Mag-ingat po kayo, Master. Habang buhay naming tatanawin na utang na loob ang pagliligtas niyo sa amin. Kasabay nito, muling umalingaw ang boses mula sa gintong listahan sa langit. Dito na nagtatapos ang anunsyo ng gintong listahan ng kultibasyon. Ang listahan ng 10 pinakamalalakas ay ipapahayag bukas. Pagkatapos nitong magsalita, umikot ang gintong listahan at naglaho sa abot tanaw. Kinaumagahan, kumalat na parang apoy sa lahat ng social media platforms ang balita tungkol sa pagiging totoo ng mga video games sa buong mundo. Sa Huaxia, nagkatotoo ang mundo ng mga cultivator, habang sa bansang Amerika naman ay ang grupo ng mga may superpowers. Sa bansang Hapon naman lumitaw ang panahon ng mga ninja. Isang gabi lang, nagkagulo na ang buong mundo. Kagabi, nagkaroon ng emergency online meeting ng iba't ibang bansa, at nauwi rin sa isang pansamantalang kasunduan sa kapayapaan. Bawal tumawid ng border ang sino man para manakop ng ibang bansa. Habang nakahiga sa kama at nagbabasa ng balita, napakunot ang noko. Sabi ko na nga ba, ang paglitaw ng mga cultivator ay nagdala sa bansang ito ng napakalaking sakuna. Kagabi lang, halos 4,000 tao na ang namatay. Pinagpapatay sila ng mga cultivator na biglang nagkaroon ng kapangyarihan. Hindi man lang nila makontrol ang sarili nilang lakas. Para sa mga ordinaryong tao, katapusan na ng mundo ang nangyayaring ito. Pakiramdam ko, kailangan ko nang may gawin. Kapag nawala ang kaayusan sa mundo, kadalasan ay kailangan ng isang napakalakas na tao na lalabas para supulan ang lahat at ibalik ang kapayapaan. At nagkataon, na ako ngayon ang pinakamalakas sa lahat. Tamang-tama, sa mga oras na ito. Muling nagdilim ang kalangitan at bumaba mula sa mga ulap ang isang gininto ang listahan. Umalingaw sa buong mundo ang boses mula sa kalangitan, ang gintong listahan ng kapangyarihan ay opisyal ng bukas. Sa pagkakataong ito, ipapakilala na ang totoong top 10 na pinakamalakas. Ang lahat ng pabuya para sa mga kasali sa listahan ay ibibigay kasabay ng pagdating sa totoong mundo ng iba pang game content. Pagkalipas ng 2 araw, lilito na ang mga magic artifacts, pati na rin ang ilang mga halimaw. Nang marinig ko ito, sa isang iglap ay napunta agad ako sa balkonahe. Napakunot noo akong tumingin sa gintong listahan sa langit. Ang bilis naman yatang lumitaw ng mga halimaw. Hindi pa nga naayos ang gulong ginawa ng mga cultivator dito, tapos ngayon lalabas na naman ang mga halimaw. Siguradong magkakagulo na talaga ang buong mundo kapag nangyari yan. Samantala, sa base ng Kaindo Branch, nakatingala rin si Yanyu sa gintong listahan sa kalangitan. Bakas sa mga mata niya ang pananabik na hindi niya maitago. Top 10, panigurado, isa ka sa mga yan, di ba? Buong araw siyang naghintay kahapon, pero hindi niya narinig ang pangalang Xiaoyao Tianzhen. Ang pangalang hindi mawala sa isip niya. Sobra siyang natatakot na baka ang Xiaoyao Tianzhen na yun ay patay na. Sabi kasi sa mga forum, kapag patay na ang player, hindi na ito ipapakita sa gintong listahan. Kahapon pa kumalat ang balitang ito. Kung buhay ka pa, paniguradong pasok ka sa top 10, di ba? Sa mga sandaling ito, muling pumasok sa isip niya ang mukha ni Xiaoyao at ang mga katagang sinabi ni Tianzhen sa kanya noon. Babalik ka pa ba para laruin ang game na to? Kapag bumalik ka, siguradong sobrang lakas ko na. Ako na ang baalang bumuhat sa'yo. Kaso, nakakalungkot dahil hindi na siya nakabalik kailanman. Habang nakatutok ang lahat, muling umalingaw sa kalangitan ang boses mula sa kalangitan. Ika-10 pwesto, Master Qingfeng. Rank, Perfected Great Lua Golden Immortal. Pabuya, Ancient Spirit Treasure, ang Dusk Sealed Buddhist Zen. Sobrang nagulat ang lahat sa inilabas na ika-10 pwesto ng gintong listahan. Diyos ko, isang Perfected Great Lua Golden Immortal, pero pang 10 lang. Gaano pa kaya kalalakas ang mga taong nasa unahan? Kasabay nito, sa isang lumang templo sa gitna ng kabundukan. Isang lalaking mongye na nasa 40 anyos ang nakaupo ng naka-Indian seat. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata na kumikislap sa sobrang talas. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Sino ba namang mag-aakala na ang nilaro kong game 10 taon na ang nakakalipas ay magdadala ng ganito kalaking pagbabago sa mundo?
Yung 9 na taong mas mataas ang pwesto sa akin, gaano kaya sila kalakas? Tumingala ang monghe at tumingin sa kalangitan, habang nag-uumapaw ang matinding kabat pananabik sa kanyang dibdib. 10 taon na ang nakakaraan, hindi pa siya isang monghe. Noong nilaro niya ang cultivation life, gumastos siya rito ng daan-daang libo. Pagkatapos ng isang taong matinding pagsasanay, naabot niya rin sa wakas ang rurok ng Golden Immortal. Pero paglaon, nalugi ang kanyang kumpanya. Iniwan pa siya ng kanyang mag-ina, kaya tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa sa mundong ito. Kaya buo ang loob siyang pumasok sa templo at naging isang mongheng Taoist. Akala niya, dahil isa na siyang Golden Immortal, ang antas niya ay wala nang makakatalo sa buong mundo. Pero hindi niya inaasahan, na may 9 pa palang mas malakas kaysa sa kanya. Pang-9, kahit gaano kagaling, takot din sa kutsilyo. Antas, unang level ng Heavenly Immortal. Pabuya, ang sagradong kayaman ng Divine Blade. At ang Spirit Root ng espada. Muling umalingaw ang boses ng gintong listahan. Nalubos na nagpagulat sa monghe. Heavenly Immortal, pero pang-9 lang. Kung ganoon, ang mga nasa itaas pa, hindi kaya nasa antas na sila ng santo o haring santo. Pang-8, kalagitnaan ang antas ng Heavenly Immortal. Pang-7, mataas na antas ng Heavenly Immortal. Pang-6, rurok ng Heavenly Immortal. Isa-isang inilantad ang mga pangalan sa listahan. Kahit ang rurok ng Heavenly Immortal ay pang-6 lang. Ibig sabihin nito, ang mga nasa unahan ay malamang nasa antas na ng Quasi-Saint. O baka nga isang nakakatakot na santo pa. Sila na siguro ang 5 pinakamalakas sa buong Waksha. At ang pang-5 pwesto, paniguradong isang malaking pagbabago sa lakas. Pinigilan ng lahat ang kanilang hininga, inaabangan kung sino ang pang-5. Pang-5, ang Panginoon ng Pagpatay. Antas, Quasi-Saint, Pabuya, ang pinakasagradong kayaman ng Lingxiao Divine Pen. Samantala, sa isang malayong bansa, sa isang madilim na taguan ng sindikato. Ano, pang-5 lang ako. Biglang tumayo si Wang Zhengguo, isang pag-anti na tumakas mula sa Waksha. At napasigaw sa matinding gulat. Hindi niya akalain na ang antas niyang Quasi-Saint ay hanggang pang-5 lang. Ibig sabihin, may 4 pa na mas malakas kaysa sa kanya. Isang matinding kaba at takot ang biglang bumalat sa puso niya. Mukhang hindi pwedeng magtago na lang ako rito para habang buhay. Pang-4, mas mahina ang langit sa akin. Antas, Quasi-Saint, Pabuya, ang pinakasagradong kayaman ng Limitless Immortal Sword. Kasama pa ang banal na gamot na Soul Breaking Pill. Quasi-Saint pa rin, kahit pang-4 ay Quasi-Saint lang. Kung ganoon, sigurado akong santo na ang pang-3. Bilis na, hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang malaman kung sino talaga ang pang-1. Pang-3, ang dakilang Heavenly Dragon. Antas, Santo, Pabuya, ang pinakasagradong kayaman ng Immortal Slayang Pagoda. At ang banal na katawan ng 5 elemento. Nang makita ng lahat ang Pabuya para sa pang-3, halos lumuwa ang mga mata nila. Isang holy body na sa mga nobela lang nag-e-exist, totoong nangyari. Ibig sabihin ba nito, exclusive lang ang Pabuyang ito para sa top 3? Pangalawa, sino pa? Antas, Haring Santo, Pabuya, ang pinakasagradong kayaman ng espada ng 5 elemento. At ang banal na katawang walang hanggan. Diyos ko, Haring Santo, pero pangalawa lang. Nang lumabas ang pangalawa, tulalang-tulala ang buong bansa. Isang Haring Santo yun. Tapos pangalawa lang. Hindi kaya ang pang-una ay isang halimaw na mas nakakatakot pa kaysa sa Haring Santo. Pero mabilis na natauhan ng lahat. Baka nasa rurok ng Haring Santo ang unang pwesto, o baka nga siya ay isang maalamat na Quasi-Emperor. Pero kahit ano paman, ang pang-unang ito. Ang walang dadang pinakamalakas na nilalang sa buong Waksha. Wala nang iba. Nanlalaki ang mga mata ng lahat, at nakatitig ng maigi sa gintong listahan. Pero biglang, nagbago ang ihip ng hangin. Dumilim ang kalangitan, kumidlat at kumulog. Sunod-sunod na nagpakita ang mga dambuhalang 5 pukong gintong dragon, na nagliparan at umikot-ikot sa ibabaw ng makapal na ulap. Kasabay nito ay umalingaw ang tunog ng isang malaking kampana sa buong kalangitan. Ang eksenang ito ay parabang sumasalubong sa pagbaba ng isang emperador. Nakakamangha at napakagarbo. Biglang umakyat sa lalamunan ng kaba ni Yan Yu. At hindi lang siya, kahit ang Piao Miao Fairy na yun ay bakas ang kaba sa mukha. Unang pwesto, Xiaoyao Tianzhen. Antas ng kultibasyon, Supreme Great Emperor, Gantimpala, Heavenly Dao Supreme Treasure, Slaughter Blood Sword, Shanhei Map, at Holy Body. Innate Holy Body, sa tuluyang paglalabas ng Golden Rankings. Sa wakas ay lumabas din ang unang pwesto sa harap ng lahat. At nang makita ng lahat ang mga salitang iyon, tila tumigil ang paghinga nila ng ilang segundo. Biglang binalot ng matinding katahimikan ang buong Waksha. Ngunit agad itong nasundan ng napakalakas na ingay at hiyawan. Putik, ano ba tong nakikita ko? Anong klaseng antas ba yung Supreme Great Emperor na yan? Hindi ba't dapat Quasi-Emperor ang susunod sa Saint King? Bakit diretsong tumalon sa Supreme Great Emperor? Akala ko ba naman halimaw na ang lakas ng isang saint? Sinong mag-aakala na may ganito pa palang nakakatakot na antas gaya ng Supreme Great Emperor? Ang Supreme Great Emperor na siguro ang pinakamataas na antas sa laro, di ba? May mga eksperto ba riyan sa kultibasyon na pwedeng magpaliwanag sa amin? Ako, isa akong cultivator. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Tama kayo. Ang Supreme Great Emperor ang pinakamataas na antas sa larong ito. Sa ilalim niya, mayroon pang ilang malalaking antas. Katulad na lang ng Heavenly Emperor, Immortal Emperor, at pati na rin Quasi-Emperor.
Tanging ang mga nakalagpas na sa Heavenly Emperor ang maaaring tawaging Supreme Great Emperor. Ibig sabihin, ang taong nasa antas na ito, ay kayang-kayang lampasuhin ng lahat ng tao sa buong bansa. Anong lampasuhin? Isang isip lang niya, kayang-kayang pasabugin ang buong Blue Star. Nang marinig ang paliwanag ng mga cultivator, ay hindi na mapakali ang mga ordinaryong tao. Isang isip lang at tuluyan ng magiging abo ang Blue Star. Ang kapangyarihang ito na milyon-milyong beses pang mas nakakatakot kaysa sa nuclear bomb, ay totoong taglay ng isang tao. Nakaabot talaga siya sa antas ng Supreme Great Emperor. Titig na titig si Yan Yu sa Golden Rankings. Baka sa matinding pagkagulat sa kanyang magagandang mata. Akala niya noong una ay nasa antas ng Saint King. O quasi Emperor lang si Xiaoyao Tianzhen, na sobrang nakakabilib na sana. Hinding-hindi niya inaasahan, na naabot na pala nito ang pinakamataas na antas, ang Supreme Great Emperor. Ang nilalang na ito na kayang sumayra ng isang buong planeta sa isang iglap. At malayang nakakapaglakbay sa kalawakan, ay ang sarili niyang daw companion sa laro. Xiaoyao Tianzhen, naaalala pa kaya niya ako ngayon? Narinig ni Minister Li Shen sa kanyang tabi ang bulong ni Yan Yu, kaya napakunot-noo siyang nagtanong. Vice Minister Yan, base sa tono ng pananalita mo, parang kilala mo yata itong si Xiaoyao Tianzhen. Siya ang daw companion ko sa laro. Lagi kaming magkasama maglaro noon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yan Yu at diretsahan itong sinabi. Habang sinasabi ito, bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Tila ba may naalala siyang isang bagay. Kaya halatang medyo nahiya siya. Ngunit pagkasabi niya nito, narinig ito ng lahat ng tao sa paligid. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Yan Yu. Ang daw kumpanya ni Minister Yan ay walang iba kundi si Xiaoyao Tianzhen. Kung ganoon, pwede nating pakiusapan si Minister Yan na imbitahin si Xiaoyao Tianzhen para pamunuan at protektahan ang branch natin. Kung papayag siyang pumunta rito, tayo na siguradong magiging pinakamalakas na departamento sa buong bansa. Nang marinig ang mga usap-usapan ng mga tao sa paligid, nagliwanag ang mga mata ni Li Shen at nagmamadaling nagtanong, oo nga naman. Pwede mo bang imbitahin si Xiaoyao Tianzhen para sumali sa departamento natin? Basta ba papayag siya, kahit ibigay ko pa sa kanya ang pwesto ko bilang minister. Nang marinig ito, biglang nawala ang ningning sa mga mata ni Yan Yu. Dismayado siyang umiling, hindi ko po yan magagawa. Dahil hindi ko naman po kilala kung sino siya sa totoong buhay, at lalong wala rin po akong contact numbers niya. Pangalan lang po niya sa laro ang tanging alam ko. Biglang nanlungo ang lahat na parang mga impes na lobo. Nakayuko sila sa matinding pagkadismaya. Habang si Yan Yu naman ay muling inangat ang kanyang paningin, titig na titig pa rin sa gininto ang Golden Rankings. May kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Sino kaya talaga siya? Magkikita pa kaya tayong muli? Samantala, sa kabilang banda, ang Piao Miao Xianzi ay may nararamdamang kabaligtaran ng kay Yan Yu. Buwahahaha, ang jowa ko sa laro ay isa palang Supreme Emperor. Hahanapin ko talaga siya. Nakapamaywang si Piao Miao Xianzi habang tumatawa ng malakas paitaas. Ni sa panaginip ay hindi niya inakala na ang katuwang niya sa laro ay ang top 1 big boss na nasa pinakamataas na antas. Kapag nalaman ito ng iba, sobrang nakaka-proud. Kahit anong mangyari, kailangan kong mahanap kung sino ba talaga si Xiaoyao Tianzhen, tapos kakapit ako sa kanya ng mahigpit na mahigpit. Mga tauhan, pasigan na tawag ni Piao Miao Xianzi. Ilang mga tagapagsilbi at bodyguard ang agad na pumasok mula sa labas. Bilis, ngayon din, halugugin niyo ang buong internet at hanapin si Xiaoyao Tianzhen. Kahit maliit na detalye, huwag ninyong palalampasin. Sakto naman sa sandaling iyon. Datang maladyos na boses ay muling umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang Golden List para sa antas ng kapangyarihan ay tapos ng ianunsyo. Makalipas ang 2 araw, bubuksan naman ang Golden List para sa mga magical artifacts. Pagkatapos magsalita ng boses na iyon, kasabay na naglaho ang Golden List sa kalangitan. Habang pinapanood itong maglaho, dahan-dahan kong binawi ang aking tingin. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ngayon ng buong waksya. Tungkol sa akin, natatakot kaya sila, o natutuwa, ipinikit ko ang aking mga mata. At ang aking divine sense ay agad na binalot ang buong waksya. Sa isang iglap, nakikita ko ang lahat ng tao, at naririnig ang lahat ng bagay sa mundo. Paano na yan? May lumabas na isang nakakakilabot na emperador dito sa bansa natin. Tapos hindi pa makontrol ang kapangyarihan niya. Paano kung bigla na lang siyang mainis isang araw? Tapos burahin tayong lahat sa isang kumpas lang ng kamay niya. Oo nga sa ganyang klaseng lakas, sino maglalakas loob na kalabanin siya? Hoy, huwag kayong magsasalita ng masama tungkol sa emperador. Baka nakikita niya tayong lahat gamit ang divine sense niya. Baka nga pinapanood niya na tayo ngayon Hindi rin natin alam kung ang pagkakaroon ng ganito kalakas na tao ay makakabuti o makakasama para sa atin. Paano kung masama pala ang ugali niya? Di wala na tayong katahimikan kahit kailan. Binawi ko ang aking divine sense at napakunot ang aking noo. Hindi ko inakalang ang antas ng Supreme Emperor ay magdudulot ng matinding takot sa lahat. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan para mapanatag sila. Saktong-sakto, padabog na bumukas ang pinto ng dorm. Humahangos na pumasok si Luo Tao mula sa labas. Narinig mo ba yun ha? Yung Xiaoyao Tianzhen na yun, isa pala siyang Supreme Emperor. Tapos, nag-post na rin daw ang Cultivator Management Department na hahanapin nila si Xiaoyao Tianzhen sa buong internet. Pero pagangat niya ng tingin, natigilan siya. Walang kahit isang tao sa loob ng dorm. Nagtatakang napakamot sa ulo si Luo Tao.
Pabagsak na sana siyang uupo, nang biglang may isang nakakabinging boses na umalingaw sa kanyang isipan. Ako si Xiaoyao Tianzhen. Para bang sumabog mismo sa loob ng utak niya ang boses na yun, pero parang bumubulong lang din sa tabi ng kanyang tainga. Sa sobrang gulat, natatarantang nagpaling-galinga si Luo Tao para hanapin kung nasaan man ang Xiaoyao Tianzhen na yun. Pero ni Anino, wala siyang nakita. At hindi lang pala siya ang nakarinig ng boses na yun. Narinig ito ng lahat ng tao sa buong bansa, babae man o lalaki, matanda man o bata. Kahit nasa dulong bahagi pa ng mga border, basta't nasa loob ng waksya. Dinig na dinig nila ito. Milyon-milyong tao sa buong bansa ang uminto sa kanilang mga ginagawa. At natula lang nagpaling-galinga. Boses ito ni Xiaoyao Tianzhen. Bakit ang boses niya ay eksaktong-eksakto sa boses ng Golden List kanina? Napakabanal at parang galing sa langit, nakakapagbigay talaga ito ng matinding pakiramdam ng kaligtasan. Huwag muna kayong maingay. Pakinggan muna natin kung anong sasabihin ni Boss Xiaoyao. Mukhang hindi naman ito masamang balita. Sa Kaindo Branch, nang umalingaw-ngaw ang boses ko, sabay-sabay na tumigil sa kanilang mga ginagawa ang lahat. Pagkatapos ay nakasanayan na nilang tumingala sa langit, pero agad din nilang napagtanto na hindi ito ang Golden List, kundi ang Celestial Venerable Xiaoyao. Sa lahat ng naroon, si Yan Yu ang may pinakamatinding reaksyon. Pagkarinig niya sa boses, agad na naglaho ang kanyang balto mula sa kinatatayuan niya. Sa sumunod na segundo, lumitaw siya sa mataas na kalangitan at kinakabahang laming-galinga sa paligid. Pero bigo siyang napayuko, dahil wala naman siyang nakitang kahit sino roon. Pagkatapos noon, muling umalingaw ng malinaw ang boses sa pandinig ng lahat. Hindi ko inaasahan na ibubunyag ng Golden List ang antas ng lakas ko. Pero, makakapaniguro kayo, na hindi ko basta-basta wawasakin ang Blue Star. At mas lalong hindi ko kayo lilipulin ng walang sapat na dahilan. Nang marinig nila ito, agad na naintindihan ng mga mamamayan sa buong bansa kung bakit biglang nagparamdam at nagsalita sa kanila ang misteryosong Celestial Venerable Xiaoyao. Alam na pala nito ang labis nilang pag-aalala na baka isa siyang masamang tao. At baka wasakin niya ang mundo. Kaya pala sadyang nagparamdam ang kanyang boses para magpaliwanag. Alam kong marami sa inyo ang naghahanap sa akin ngayon, pero hanggat hindi pa tamang panahon, hindi muna ako magpapakita. Ako ay nagmula rin sa waksya. Kung kinakailangan, kusang loob akong tutulong. Pero hindi ako sasali sa kahit anong organisasyon o departamento. Nang marinig nila ang linyang, ako ay nagmula rin sa waksya. Tuluyan ang napanatag ang kalooban ng mga tao sa buong bansa. Kailangan lang nilang tandaan na si Xiaoyao, datang Celestial Venerable, ay kababayan nila sa waksya. At dahil doon, labis silang nakaramdam ng kapanatagan at kaligtasan. Tumipas ang mahabang oras at hindi na muling nadinig ang boses niya, kaya unti-unti nang bumalik sa normal ang trabaho at pamumuhay ng mga tao. Halos naglaho ang pangamba sa kanilang mga puso, at hindi na rin sila natatakot na baka gunawin ng Celestial Venerable Xiaoyao ang mundo. Bagkus, nakaramdam pa sila ng pambihirang kapanatagan sa paggabay ng isang Supreme Emperor sa waksya. Sino pa ba ang maglalakas loob na kalabanin sila?